Gusto niyo po bang malaman ang pinakamakapangyarihang dasal? Do you want to know the most powerful prayer? Hindi niyo po ba napansin na marami sa atin nagdarasal, pero napakadalas hindi sinasagot ng Diyos ang ating hinihiling? It is maybe you are not praying the most powerful prayer. Napakarami nating alam na dasal. Napakarami nating dinadasal na panalangin. But there is one very powerful prayer that we should say. At ano po yung pinakamalakas na panalangin? Ang tawag po nila dito ay the Jesus Prayer. Remember that. And how do you say the Jesus Prayer? Hindi po mahirap i-memorize. Ganito lang po kasimple. Pag magdadasal ka, pag mananalangin ka, just only say the name of Jesus. That's simple. That is the most simple and yet the most powerful prayer. The name of Jesus. Kabukas ng iyong mata sa umaga, umpisahan mo sa ngalan ng Panginoon. Sabihin mo, Jesus, Jesus. Bago ka matulog, kahit na wala kang maraming sabihin sa Diyos, end your day with the name of Jesus. Why is this prayer the most powerful? Bakit itong dasal na ito, ang pangalan lang ng ating Panginoon, ay napaka-makapangyarihan? Bakit napakalakas? Ito ay dahil sa ating nabasa sa Ebanghelyo. Narinig niyo po ba kung ano ang turo ng ating Panginoon? Sabi niya, if you ask anything in my name, I will do it. Gagawin daw ng Diyos. At pag sinabi ng Diyos, totoo ang Diyos diyan. God never breaks His promise. God is always true to His word. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Kung nagsisinungaling ang Diyos, bakit Diyos pa siya? Kung hindi totoo ang Diyos sa Kanyang salita, bakit pa tayo maniniwala sa Kanya? Di po ba? So kung sinabi ni Jesus, kung tinuro ng ating Panginoon, ano man ang hilingin niyo sa aking ngalan, ipagkakaloob ko sa inyo, bakit hindi natin hilingin sa pangalan ng Panginoon? This is the reason why His name is the most powerful prayer. Kailangan nandoon ang pangalan ng kanyang anak. Bakit? Kasi anak niya. Hindi mapagkakait ng ama ano man ang hihilingin ng anak. Amen? Bakit minsan hindi tayo pinapakinggan ng ama? Dahil makasalanan tayo. Dahil may pagkukulang tayo sa Diyos. Pero pag narinig ng ama na hinihiling natin ito sa ngalan ng kanyang anak, dahil ang kanyang anak perpekto, dahil ang kanyang anak mabuti, dahil si Jesus ay banal, hindi ito ipagkakait sa atin ng Diyos. Kaya nga, say the name of Jesus in front of your problems. Napakarami po nagme-message sa akin. Sabi, Father, ang tagal ko nang nagdarasal. Bakit walang nangyayari? Baka nagdarasal ka lang, humihiling ka, pero hindi mo sinasama ang pangalan ng ating Panginoon. Paano ka ba nagdarasal? Baka hiling ka lang ng hiling. End your prayer. Say, through Christ our Lord. Hindi niyo po ba napansin ganyan tayo nagdarasal? Through Jesus Christ our Lord. Sa pamamagitan lang niya. Kaya nga sabi ni Jesus, ako ang pintuan. Pag hindi mo pinapasok ang iyong panalangin sa pintuan kay Kristo, hindi makakarating yan sa langit. Para makapasok ang ating mga hiling, ang ating mga panalangin, para marinig sa langit ang ating dasal, kailangan ilapit mo yan sa pintuan ng langit. At sino yon? Si Jesus. That is why it is very important. Once again, I remind you, as you pray, say the name of Jesus. Say the name of Jesus in your marital problems. Say the name of Jesus in your financial problems. Say the name of Jesus in your sickness, in your illness. And see, your life will be blessed. You will receive grace. May dalawa lang pong kondisyon. Kasi baka
sabihin na nating sabihin yung pangalan ng ating Panginoon. Pagkatapos mararanasan din natin, walang nangyayari. May dalawa kasing kondisyon yan eh. The first one is, you should believe. Amen? Kung sinasabi mo yung pangalan ng ating Panginoon, hindi ka naman naniniwala, wala pong mangyayari. Amen? In whatever we do, kaya nga, pinapaalala din ng ating Panginoon have faith in me. Ano ang turo ng ating Panginoon sa pananampalataya? Kung may maliit kang pananampalataya, sasabihin mo sa bundok na ito, umalis ka, aalis yan. You need faith. So, as you say the powerful prayer, as you say the name of Jesus over your problems in your life, you need faith in saying that. You need faith in praying that. Amen? But second condition, and I want you to be aware of this. As you pray, you need to have a clean heart. You need to have a clear conscience. Ibig sabihin, pag nagdarasal ka, pag may hinihiling ka sa Diyos, pag binigay ng Diyos sa iyo ito, dapat mangako ka, gagamitin mo ang grasya na tatanggapin mo para sa mabuti. Kasi, kung ibe-bless tayo ng Diyos, pagkatapos babalik din tayo dun sa ating pagkakasala, hindi talaga tayo ibe-bless ni Lord. Halimbawa, mayroong mga iba nagdarasal, Lord, sana naman po pagalingin niyo ako. But at the back of their mind, alam nila pag gumaling sila, babalik sila dun sa kanilang pagkakasala. Meron silang kalaguyo Pag gumaling na ako, makakapag-date na naman kami nitong aking girlfriend. May asawa Bakit hindi pinapagaling ng Diyos? Kasi alam ng Diyos pag gumaling, balik sa dating kasalanan. Amen? Merong iba, Lord, sige na naman po. Tulungan niyo naman ako sa finances ko. Sana naman magkaroon ng pera. Sana naman mag-succeed yung business. Pero bakit hindi binibigay ng Diyos sa iyo? Kasi alam na ng pera, balik sa dati, mahilig makipagsugalan May dahilan din ng Diyos, bakit hindi niya binibigay sa iyo yung hinihiling mo. Kasi gusto ng Diyos, mapabuti ka. Bibigay lang ng Diyos sa iyo yung makakapagpabuti sa iyo at makakatulong sa iyo para maging banal. Amen? So, fulfill those two conditions before you say the most powerful prayer. Be sure to have full faith in the Lord. Be sure to have a clean heart, a clear conscience. Kung alam mo, ikaw ay nananampalataya at wala kang ninanais kung hindi ang kabutihan ng iyong kaluluwa at kabutihan ng ibang tao, say the name of Jesus and be assured that you will be blessed.